Hello. Hintay lang tayo Konti. Sorry, late tayo mag-start. Busy din sa work. So, pwede na tawagin yung mga classmates nyo. Or pwede kayo mag-message dun sa group chat sa Facebook para alam na ng iba na start na tayo. I think mabilis na lang to kasi basic try ko lang naman. And kahit na maraming students nagsasabing medyo nahirapan sila dito, tingin ko madali na lang ito intindihan. Papadaliin natin yan. Thanks, Lay. Kaya, check natin tong file gagamitin. Good evening, Adrian. Hello, Ira. Nanggaling pa ako sa Keep Up crash course. Ano yung Keep Up? Parang ano ba yan? Para as in application na ano, pwede mag-review dito sa mga cellphone ba? Review center din. Kakatapos lang i-binge watch 60 parts ng review. Alin, yung sa ano natin, dito sa TikTok na playlist natin? Gio? yung bang videos na natukoy mo? Ayos ah. Wow, may napulot ka ba? Sana nakatulong. May Facebook page din sila. Good evening po sir. Nice. Ayan, so ilang araw na lang. Pero by this time, dapat relax na kayo. Huwag kayo masyado yung kabahan. Okay, sige. Mag-start na tayo since ilan na rin dito. So, okay. So, yung mag-discuss muna ako ng mga basic principles and then later sagot tayo ng konting problems na lang. But, ang assumption ko kasi, hindi naman ganun kadami yung trigo. Anyway, yung focus natin is really on algebra. And GEOM, I think sa GEOM na-touch natin yung mga most likely, di ba? Siguro, percentage pagdating sa exam, siguro baka mga 10%, 5 to 10% lang na trigo problems. Siguro konting counting techniques sa stat, tapos siguro may konting, sabi ng mga previous batch na ibang nagko-comment pa minsan sa mga videos natin, ay mga basic calculus. But I think, ano lang naman yan, mga limits, derivatives lang naman yan. Hindi naman komplikado na ano. Popost mo, sorry, yes. By the way, last time nakapag-post na ulit ako. Na-post ko na yung age word problem. Ipopost ko tonight. Sobrang, hindi ko alam kung ano talaga nangyari. Ganun pa rin, ang hirap i-download nung live. Kasi nga 3 hours pala yung last time. Pero, ipopost ko rin, nakuha ko na yung buong word problems na live natin last time. So, popost ko yung yung mixture word problem, speed word problem, may upstream, downstream doon, okay? And then meron din tayong word problem, yung if si Ana kayang tapusin ng ganitong oras, si Juan ganitong oras, gaano kabilis pag sila nila, yung mga ganyang uri ng problem. So lahat ng types ng word problems na common meron. So ina-upload ko na siya now. And then yung GEOM natin, i-upload ko na din. Nakuha ko na yung video. And then this is the last, yung trigo na tingin ko magagamit nyo pa rin naman. Okay, let's start with basic trigo. So, pagdating sa trigo, usually, kapag nagdi-discuss ako nito, we start with the concept of unit circle. Okay? Kapag sinabi mong unit circle, literally, you talk about 1. Ang radius nito is 1 unit. Okay? So, kapag nag-draw ako ng unit circle dito sa Cartesian plane natin, yan. Hindi lang drawn to scale. Pero, para mas medyo makatotohanan. So, kung meron kang radius na 1, ito, nilagay ko to sa isa sa mga videos ko recently.
kung paano na sasaulo. So, recap lang natin to ng content. So, yung mga nakapanood na nito, for sure, ano nyo to, alam nyo na to. Identities, pwede nating i-touch. Meron ako ibibigay na tip ulit sa inyo, paano magsaulo. Di ba, last time, tinuro ko kayo paano sauluhin yung quadratic formula. Mamaya, yung identities, pwede nating i-touch. Very quick, yung mga common lang. So, pagdating sa unit circle, merong mga coordinates din yan, di ba? Coming from origin, ang point na to is 1, 0. Okay? Tapos ito, anong coordinates nito? 0, 1. Tama? And then this is negative 1, 0. Tapos ito naman ay 0, negative 1. Okay? Now, tatandaan nyo na pagdating sa trigo, ang nire-represent ng x-coordinate is the cosine value. Okay? And then, ang y-coordinate, it represents the sine value. Okay? So now, pagdating mo dito sa unit circle, lagi tayo nagsisimula dito sa right side para mag-determine nung angle. Okay? That's why we start at this point as the 0 degrees. Okay? And then from here, di ba, from itong naka-red na pinopoint ko now, papunta dito sa part na to, ilang angles yan? Or ilang degrees yan in terms of angle? That is 90 degrees. Di ba? Tama ba? So, pagpatak dito, ito pala yung 90 degrees. Okay? Which is, ano naman? Oh, Bea Dubi, hindi siya 30 ha. It's 90 degrees. Kasi, kita nyo naman, right angle yan. Tama? Di ba? Pag nasa isang buong, Cartesian plane. Okay? So, pagdating dito, 90 degrees. And then, kapag inikot ko pa ulit, papunta dito, additional 90 ulit. Tama? So, from 0, 90, ano na ditong next? Okay, good. It's 180 degrees. And then, so, ayan. Ano na lang, simpleng math. Oh, ikot ka ulit ng another quarter. And alam mo na yung isang quarter is another 90 degrees. So, this will give you the 270 degrees. And then, pag bumalik ka na, that's the 360 degrees. Okay? So, naintindihan niyo yung concept ng nung angles, ha? Okay? Ganun lang siya. So, ngayon, keeping that in mind, and keeping this in mind, itong cosine and sine, dyan nyo na madaling sa ulo, ano po ba, sir, ang value ng sine 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, or even 360 degrees. Okay? So, gagawa ko ng table for reference. Pero, again, ganyan nyo lang siya i-analyze sa utak nyo kapag nag-exam at merong ganun tanong. Saan nyo ba magagamit yan? Later on sa mga identities, possible nyo siya magamit. Or even, halimbawa, simpleng tinanong, what is cosine 270? Ay, alam nyo na kagad. So, ganito nyo siya gagamitin. So, pagdating sa 0 degrees, ano yung coordinates natin? 1, 0, di ba? Okay? Yung 1, 0. Pero, anong sabi ko? Ang x-coordinate ay nagre-represent sa cosine. So, yung 1 dito, ilalagay ko dito sa cos ng 0. So, this is 1, 0. Parang ito yung x value or ito yung y value. Oh, sa table ko, inuna ko lang yung sine and then cosine. But kung gagawa kayo ng reference table nyo during exam, then pwede namang una yung cosine or sine. Basta, tandaan nyo na yung cos nakakabit yan sa x and then yung sine, yan yung nagre-represent sa y. Okay? Word problem ng trigo. Sige, magbigay tayo mamaya. Meron na rin akong video so check nyo rin sa playlist. And then, ang 90 degrees, anong mangyayari? 0, 1. So, yung 0 ay, ito yung cosine. So, dito ko siya ilalagay. Kasi cosine, 90 degrees ay 0. 1. Okay? And then, ang 180 degrees, sige nga kayo nga kung nag-guess nyo na yung pattern, at least with this 2. Ang sine 180 degrees, anong ibig sabihin yan? Sine 180 degrees. Mag-live tayo bukas. Yes. Ang sine 180 degrees ay 0. Tapos, yung cosine ang negative 1. Okay? Nasusundan nitong table na to, ha? And then, for 270 degrees, 0, negative 1. So, dito yung 0, ito yung negative 1. For 360 degrees, bumalik ka lang sa 0 ulit. So, basically, 1, 0. Okay? So, parang bali-balik ta rin lang. Instead of thinking balik-balik ta rin, mas intindihin nyo siya as as a unit circle. Dito nang galing yung context ng alin yung 0, alin yung negative 1. Okay? Ngayon, meron tayong... So, clear na tayo dito. Yes? Clear ba tayo dito?
kung paano nakuha yan ha. Ma-fill up yung table. Okay? Okay. So ngayon, merong, paano sir kung ano, halimbawa, ang naging tanong is magdagdag pa tayo. Halimbawa, naging sine 450 degrees. Halimbawa, sine to 450 degrees, ano nang mangyayari? Paano na to? Okay? So, meron tayong tinatawag na concept ng reference angle. Pag sinabing reference angle, dun kasi sa mga trigo books or siguro sa mga discussion ng mga teacher nyo sa school, meron pang mga formula kung paano nyo kukunin yung reference angle. Siguro yung ibang estudyante, actually, nagme-make sense naman yung formula, pero yung ibang estudyante, hindi lang maintindihan kung bakit. Pero, pag sinabing reference angle, ang goal nyo lang is pasimplehin yung degrees na yon such that magka-come up kayo with 360, 270, 180, 90, o kaya naman later on, 45, 30, 60. Kasi yan yung mga basic. Diba? So, gagawa nyo ng paraan na dun kayo maglaland. So, halimbawa, etong 450 degrees, nakikita nyo ba yan sa table natin? Diba hindi? Pero, dahil alam mo na ang isang revolution ay 360, ibig sabihin yung 450, umikot yan ng isang buo, tapos, ilan pa yung inad mo? Ilan pa yung inad sa 360 para maging 450? 90, diba? Correct. Ayun. So, ibig sabihin, nagtapos siya dito. Ngayon, dahil nagtapos siya dito, ang kukunin mong reference angle is yung 90 degrees. So ngayon, ibig sabihin, ang sine 450 pala ay katumbas lang din ng sine 90. Kaya ang sagot dito is 1. Nakuha nyo ba yun? Kasi magka-line sila. Ganun yung concept ng reference angle. Okay? So, mas madali siya kung i-visualize niyo siya sa utak o sa paper kesa yung sinasaulo niyo yung formula ng reference angle. Although, wala namang masama kung isasaulo niyo yun. Kaya nga lang kasi doon, mayroong formula if quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Okay? By the way, sa mga hindi nakakalam, ito ang quadrant 1 ha. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Oh, basic yan, Cartesian plane. Now, example tayo. Halimbawa naman, 70 plus. Halimbawa, 290 degrees. 290 degrees. Ano kayang reference angle ng 290 degrees? O sige, mamaya na yung pagkuha ng sine, cosine value niya. Ano muna yung reference angle ng 290 degrees sa tingin niyo? Ay, sorry. Mali. Wag 290. Hindi siya sakto kasi yan later on. 200 gawin ko na lang 300 degrees. Yan. Ano ang 300 degrees? Saan kaya papatak yan? Again, dito ka lagi magsisimula ha. Dito kasi ang simula ng angle natin. So pag umikot ako ng ganito, 270 na to. Tama. So para maabot ko yung 300, ilan yung dinagdag ko? Ilan yung dinagdag ko? 30 degrees. Tama ba? 30 degrees to? So ngayon, ang pinaka reference angle natin is ito. Yung relative dito. So, itong nabuong angle na to. So, anong sukat nito? $60. Ayun. Sinong may katabing calculator sa inyo? Pwede nyo bang pakicheck what is cosine 300? What is cosine 300? Check nyo nga kung 1/2 ang lumabas or hindi. May pa-assignment agad ako. 1/2 ang lumabas, cosine 300. Yung mga nagsagot ng 1/2 sa comment, kinalculator niyan? 0.5. Okay. So, tama to. Okay, may nagtanong kasi bakit daw 60? Bakit daw hindi yung ditong katabi? So, ang concept kasi ng reference angle, dapat nandito ka relative to the x-axis. Okay? So, ngayon, di ba, ito yung angle natin kanina. Ito yung angle ng 300 degrees. Ang magiging reference angle mo is yung
nawawalang angle relative to the x-axis. Kaya siya 60 degrees. Okay? Kaya ko na-confirm na tama kasi nga, sabi nyo, cos 300 is 1/2. So, ibig sabihin kasi nito, ang 300, cosine 300 ay pwede ko na rin sabihin cosine 60 degrees. Pero, kaya, so, nung sinek yung sagot, diba, it is 1/2. Okay? Nakuha nyo? So, dapat siya maka-add to 360 degrees. So, nagbigay ako ng scenario. Sige, magbibigay tayo ng lahat ng scenario. Kapag pumatak sa quadrant 1, so halimbawa, bigay tayo ng 360 plus, halimbawa 390 degrees. Sige. Dito natin gawin. Reference angle examples. Oy, Rainer. Ikaw ba yan? Ganda doon ang gupit. Okay. So, unang example natin is yung nasa quadrant 1. Halimbawa ay 360 plus 30. Halimbawa, 390 degrees. So, tama ba? Papatak yun dito. Tama ba? Kasi isang ikot ay 360. Tapos, kapag ito, ano mangyayari? Magpa-plus 30 lang ako. 'Di ba? Para maging 390. Ito ay 360 plus 30. So, ngayon, ang reference angle ko is si 30. Okay? Nakuha nyo yun? O, may nagtanong, sir, negative naman. Bigay ako ng example mamaya, negative. Ito, in terms of the positive, negative, ito tatandaan nyo. Sa positive muna yung mga binibigay yung example. Positive, kapag positive yung angle, ang ikot nyo laging ganito. Counterclockwise. Pero kapag negative, pabaliktad. Clockwise naman kayo. Ina-upload natin? Yes, upload natin. Okay? So, quadrant 1. Example tayo ng quadrant 2 naman. Halimbawa, 135 degrees. Ano namang reference angle ng 135 degrees kaya? Yun yung question. So, magsisimula ka dito. Pag pumunta ako dito, ano na to? 90, di ba? Para mabuo ko ang 135, ano ang katumbas ng 135? 90 plus 45. So, mag-a-add ako ng 45 doon. So, ito yung nabuong angle. Okay? Ngayon, ang 45 degrees naman kasi ay nasa gitna yan. Pero again, kapag naghahanap ka ng reference angle, laging relative to the x-axis. Yung nabuong angle relative to the x-axis. Ganun yung siya tatandaan. So, ito yung 135 degrees mo. And then, ito, anong angle na buo dito? This is also 45 degrees. Tama ba? So, ang reference angle nito is 45 degrees din. Klaro? Another example. Halimbawa, 150 degrees. Ano kayang reference angle ng 150 degrees? Pag sinabing relative, mula dun sa x-axis papunta dun sa ending ng angle mo, yun yung nabuong angle doon, yun yung pinaka-reference angle. Ang 150 naman, bakit naging 30? Siguro nagigets nyo na, no? Kasi 150, magsisimula ako dito, pagdating ko dito, 90. Anong idinagdag ko sa 90 para maging 150? Di ba ay? Ilan yun? 60 degrees, di ba? So, ibig sabihin, 90 plus 60, ito yung magpo-form ng 150 degrees. Okay? Pero, again, ang reference angle ay yung nabuo nung ending nung angle mo papunta sa x-axis. So, ito. Kaya ito yung magiging reference angle. Nakuha yung concept ng reference angle na. Pero kung komportable naman kayo dun sa mga sinasaulong formula din, walang problema. Pero kailangan yung mag-gets muna ito. Okay? Sige, another one. Punta tayo sa quadrant 3. 180. Halimbawa, 210. Sige nga, 210 degrees. Anong reference angle? So, magsisimula ako dito. Papunta dito, 90. Plus, papunta dito, 180. Tama?
Tapos, ang 210 ay katumbas lang ng 180 plus 30. Tama? So, ayun, 30 degrees. So, di ba itong angle na to, ito na yung relative to the x-axis. So, ito na mismo yung reference angle. Okay? Bakit 60 yung sagot ng iba? Sige nga, pwede, sa mga may calculus dyan, pwede nyo bang i-check what is sine 210 degrees? What is sine 210? Negative 0.5 ba lumabas? Sine 210 degrees. Negative 1/2. Okay, so tama. Mamaya ako ituturo bakit ko na lamang negative 1/2 yung sagot. Okay, clear tayo sa pagkuha ng reference angle. Again, ang reference angle relative doon sa x-axis. Pag pumatak sa quadrant 1, pag pumatak sa quadrant 1, yun na yun. Pag pumatak sa quadrant 2, yung dulo nung na-form na angle, ito yung hahanapin nyo. Pag pumatak sa quadrant 3, ito yung hahanapin nyo. Pag pumatak sa quadrant 4, ito yung kukunin nyo. So parang ganyan lang siya. Tignan nyo lahat relative sa x-axis. Okay, saan daw nagsisimula yung paggawa ko ng angle mula dito lagi. Tapos, ito na, sige, di ba kanina sinabi ko, kapag positive, pag ganito lagi yung ikot, counterclockwise, opposite ng orasan, kaya siya counterclock. Kapag negative, clockwise, direction ng orasan. Pero lagi kayong nagsisimula dito sa 0 degrees, okay? So, paano yan, sir, kapag negative? Bigay tayo ng example nun. Halimbawa, sinabi nga, negative 30 degrees. Paano ko i-drawing ang negative 30 degrees? Ang negative 30 degrees, magsisimula pa rin dito, pero dahil negative siya, susundan natin ay clockwise. So, kung clockwise, dito ako aandar. Ayun, ito si negative 30 degrees. Naintindihan nyo ba? Okay? So, anong reference angle nito? Di 30 degrees pa rin kasi dito, ito nga yung relative sa kanya, di ba? Okay, next. Paano naman kung halimbawa ay negative 120 degrees? Ano mangyayari sa negative 120 degrees? So, magsisimula ulit ako dito. Diba? Tapos, itong isang to, 90 na to, ilan pa i-add ko sa 90 para maging 120? 30, diba? So, dagdagan ko to ng konting 30 degrees dito. Tama? Hindi 3 30. So, ito yung negative 120 degrees. Pero ito yon. Anong sabi ko? Ang reference angle ay yung relative sa x-axis. Anong sukat nito? 60. Diba? So, ang reference angle ng negative 120 ay 60 degrees. Nakukuha niyo na? Gets na ba? Okay? Another item. Paano kung 180 210? Dito yan papatak sa quadrant 2. Paano kung 210? Yung mismong sagot, hindi, ang hinahanap lang muna natin is reference angle. Wala pang bearing yung positive negative dun sa mismong reference angle. Kaya sa tinawag na reference angle, dyan tayo magre-refer mamaya sa pagkuha ng cosine sine value. So, paano pag 210? Anong reference angle nito? Yung reference angle, basically, yun yung natitira. Okay? So, magsisimula ulit ako dito, di ba? 90, 180, ilan i-add ko? 30. So, anong reference angle ng 210? 30 degrees. Okay? Next, 180, magbigay pa tayo. 300. Negative, dapat pala yung mga example natin. Yan, negative 300. Paano ang negative 300? Simula ulit ako dito. 90, 180, 270. Ilan pa dadagdag ko? 30. So, ito yung negative 300 degrees. Tama? Pero, anong reference natin? Yung relative sa x-axis.
So, anong angle yan? 60 degrees. Okay? Kuha. Ngayon, sige. Punta na tayo dito. Halimbawa, negative 300. Find cosine negative 300 degrees. Sine of negative 300 degrees. Ayan. Halimbawa, yan na yung problem. Oh. Okay? Drawing ulit natin, ha? Di ba negative 300 degrees? Ang pinapakuha sa atin ay yung values ng cosine at sine. Kapag in-evaluate ko ang negative 300 degrees, dito, di ba kanina nalaman natin nasa quadrant 1, ipakita lang ulit natin. So, 90 plus 90, 180 plus 90, 270 plus 30 dito, ito yung negative 300 degrees. Ano yung reference angle natin? 60 degrees, di ba? Okay. So, ibig sabihin, ang titignan kong value ay yung cosine ng 60 at saka sine ng 60. Ano ang cosine ng 60? Oh, hindi ko pa pala pinakita yung table. So, ano ang cosine ng 60? 1/2. O, dun sa mga nakakaalam na good. Ang sine ng 60 ay square root of 3 over 2. Tapos, hindi dyan matatapos ang pag-check, ha? Saan pumatak yung angle natin? Quadrant 1. Sa quadrant 1, anong symbols mo? Positive, positive. So, ibig sabihin, positive dapat yung cosine, positive ang sine. Pero, sa oras na pumatak ang angle mo dito sa quadrant 4, dapat ang cosine mo ay positive, pero ang sine mo ay negative. Naiintindihan niyo yung pag-positive, negative? Okay? So, ipakita lang natin, sir, saan galing yung 1/2 negative square root of 3 over 2. Ipakita ko muna ulit yung shortcut. Yung shortcut muna, ha? Pero ipapakita ko sa inyo, by trigo na principles, paano tayo nag-come up with 1/2 square root of 3 over 2 and so on and so forth. So, yung binigay kong example sa TikTok video natin, pag kumuha ka ng sine and cosine, pwede kang gumawa ng reference table mo pag nasa exam para hindi nyo makalimutan. Gamitin mo si 30 degrees, 45 degrees, tsaka si 60 degrees. Tapos, anong gagawin? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay? Technique lang to, ha, to memorize. To memorize. Hindi ito yung, kumbaga, solution, ba't siya naging ganyan. Then, lahat over 2. And then, kuhanin ang square root ng numerator. Lahat. Okay? So, madali mo nang masasaulo. Pag tinanong ka, what is cosine 60? Cosine 60, ayun, square root of 1/2. Ano bang square root of 1? Di ba 1 over 2? O yung iba may hand trick daw na merong way para sa uluhin. Okay? So, that's another one. Okay? Next, halimbawa, sine 45 degrees, di square root of 2 over 2. Okay? So, kung pinag-combine nyo yung mga... So, meron na kayo neto. Meron na rin kayo neto. Tama? So, dalawang table na yung tandaan nyo pagdating sa exam. Okay? Hindi na kayo matataranta. Ano yung sine 30? Ang sine 30, 1/2. Okay? Ano ang cosine 30? Ang cosine 30, square root of 3 over 2. So, halimbawa, maggaya tayo ng example, ano ba? Halimbawa, 150 degrees. Find sine 150 degrees and then cosine 150 degrees. O, example ulit, ha. Bawal mamundugan na lang. Screenshot ng table, ito. 1, 2, 3. Okay, next. Ito, screenshot ulit. Pero, instead of sauluhin yung table, sauluhin nyo yung concept ng unit circle. 1, 2, 3. Okay? So, balik tayo sa example. Halimbawa, 150 degrees. Paano nyo solve yan? So, magsisimula ka sa 0 dahil, ito na yung, ganito na kayong magpa-process ng problem.
I mean, yung ganitong simpleng problem. Magsisimula ka dito sa, positive 150 siya. So, ang ikot mo ay pag ganito. Kasi, baka magbi-mix-mix na yan sa utak niya eh. So, kung positive siya, ang ikot mo pag ganito, and then 150. So, this is 90. And then, paano magiging 150 ang 90? Dagdagan mo ng 60. Tama? So, ito yung 150 degrees. Tama? So, ngayon, anong reference angle natin? 30 degrees. Okay? Now, nasaan quadrant ka? Quadrant 2. Sa quadrant 2, anong symbols mo? Negative, positive. Tama ba? Ang dinedenote niyan is, dapat ang cosine value natin is negative at ang sine value natin is positive. So, tama yung nilagay ni L. Okay? So, ngayon, ito, pwede ko nang isulat to as yung sine 150, katumbas lang siya ng sine 30 degrees. Pero, ang sine ba positive? Yes, positive dapat. Kasi ang sine, di ba, ay y-coordinate. So, ano ang sine 30? 1/2. Positive. Next, ang cosine 150, katumbas lang ng cosine 30. Ano ba ang cosine 30? Base sa table natin. Square root of 3 over 2. Pero, dahil nandito ka sa quadrant 2, ang cosine value ay laging negative. So, lalagyan ko to ng negative. Nasundan ba yon? Ganyan kumuha ng cosine and sine. Ginagamit nyo yung, kino-consider nyo kung positive siya, negative, tapos hindi siya basta-basta natatapos doon. I-check nyo rin, nasa ang quadrant siya, positive ba ang cosine or negative ba ang sine? May nagets ba? Nagets? Ano pong YouTube? JP Penuliar. I-upload natin ito mamaya. So, sa YouTube natin, naka-upload na halos lahat ng naging live natin. So, kung may time pa kayo to watch, pwede nyo ipanoorin yung playlist ng Upcat Review natin. What if nasa quadrant 4 naman, sir? Sige, bigay tayo ng quadrant 4. Bigay tayo ng quadrant 4. Siguro, ano ba maganda? 2, 7. Ano ba? 315 degrees. Sige nga, try nyo nga. 315 degrees. Sine 315, tsaka cosine 315. So, pag dinawin ko yon, positive yan. So, ang ikot ko ay counterclockwise. So, itong isang ikot, inikot ko na lahat. So, ito ay 270. Ilan pa idadagdag ko sa 270 para maging 315? 45 degrees, di ba? Okay, ayun. So, ito yung 315 degrees. So, ilan pa to? Yung relative dito, 45 din. Okay. So, ibig sabihin, sir, ang sine 315 ay katumbas lang ng sine 45 at ang cosine 315 ay katumbas lang din ng cosine 45. Okay. Next, titingin ako sa table ko na ginawa ko. Ang sine 45 ay square root of 2 over 2. Susulat ko yun dito. Ang cosine 45 ay ganun din, square root of 2 over 2. Pero, dahil nasa quadrant 4 tayo, ang cosine ay positive. Di ba? Ang cosine ay x-coordinate. Ang sine ay negative. Kasi ang sine ay y-coordinate. So ngayon, itong square root of 2 na to, gagawin ko lang siya negative. YouTube, JP Penuliar. Yan, upload natin ito mamaya, yung buo, para dun sa mga late nakapasok. Naintindihan nyo kung paano nakuha? Di ba madali lang siya? Simple lang siya. Clear ba? Clear na? Nice. So, kayang-kaya nyo na magsagot, di ba? So, ngayon, binigay ko yung, so paano lang mag-evolve pa yung mga problem? Paano kung ang hinanap na sa atin ay tangent? Ngayon, ang tangent ay katumbas lang ng sine over cosine. Okay? Stoic daw. Try natin kung meron. Pero chem yun, ha?
Sige nga, try ko magbigay siguro ng konting basics to kung gusto nyo. Okay, but going back muna dito, so tandaan nyo na ang tangent ay katumbas lang ng sine over cosine. Okay? So ngayon, halimbawa, ano yung example natin kanina? Itong 150. Balik ako dito. Paano kung pinapahanap na sa atin yung tangent ng 150? Okay, kasi kanina ang mga problem natin puro sine cosine lang. Paano kung pinahanap na sa akin ng tan 150? Ganon din yung approach. Ang tan 150 ay katumbas lang ng ito ay katumbas lang ng sine 150 over cosine 150. Ano ba yung sine 150 na sinagutan natin? 1/2 over ang cosine 150 katumbas ng negative square root of 3 over 2. Okay? Paano tayo nagsasolve ng ganyan? Dahil wala ng space, dadaling ko lang siya dito 1/2 over negative square root of 3 over 2. Ito yung tangent 150. Solve lang natin to Paano kayo susulat yan? 1/2 tapos nagiging times, di ba? Pag division ng fraction. Tapos kukunin ko yung reciprocal. 2 over square root of 3. Yung negative kahit nandyan na lang sa taas. Okay? So, ano mangyayari? Cancel? Anong magiging sagot? Negative 1 over square root of 3. Pero posibleng hindi nyo to makita sa option. Kasi sa math, hanggat maaari, ayaw natin ng radicals sa baba. Anong ginagawa? Nire-rationalize. Pag sinabing nire-rationalize, yung square root of 3 dyan, ito times mo lang sa sarili niya, pero both numerator and denominator. Bakit? Kasi ang square root of 3 times square root of 3 ay 9. Square root of 9, so which is 3. Pag nag-multiply ka kasi sa square root of 3 over square root of 3, di ba ang value nito 1? So, hindi mo binabago yung value nito mismo. Kumbaga, na-transform mo lang siya para mawala yung radical sa denominator. Ang tawag dito is how to rationalize. So, negative 1 times square root of 3 is negative square root of 3 all over, ano ang square root of 3 times square root of 3? Di ba yun ay 3 lang? So, this is the final answer for tangent 150 degrees. Tapos, tignan nyo, ano yung sagot? Negative. Nagme-make sense ba na negative? Di ba ang tangent 150 ay nasa quadrant 2? Tama lang naman na ang tangent doon ay negative. Kasi nga, ang tangent ay sine over cosine. Di ba ang sine natin dito ay positive? At ang cosine ay negative. So, ang positive, kapag dinivide mo sa negative, magkakaroon ng negative na sagot. Di ba? Gets? Okay? So, ganyan lang magkuha ng mga angle-angle na yan. Tapos, ngayon, alam nyo na yung, so kung gusto nyo i-extend yung table na to, pag ginawa nyo yan ng tangent na table, i-divide nyo lang to, sine over cosine. Okay? Itong tan 45, 1 lang yan. Okay? Tapos, itong mga nandito, pwede nyo rin itong dugtungan. Kung gusto nyo. Ang tangent niyan, itong tatandaan nyo kapag yung numerator ay 0, so 0 over something, so 0 over 1, that is also 0. 0 over negative 1, 0 din yan. 0 over 1, 0 din yan. So, ibig sabihin, ang tangent 0 ay 0, ang tangent 180 ay 0. Then, lahat ng mga may cos na 0, lahat yan undefined. Kasi para kang number divided by 0, undefined yun. Okay? Wala namang chance na magkakaroon ka dyan ng 0, 0 kasi yung 0, 0 ay nasa nasa origin yun. Hindi ko po magets yung first table. Di ba ito yung explain natin kanina? Unit circle, nag-label ka ng 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1 based dun sa angle. And then, ang x, halimbawa, ito, 1, 0. Yung 1 ay nire-represent niya cosine. Tandaan nyo, ang x-coordinate laging nire-represent ng cosine. Ang y-coordinate nire-represent ng sine. So, ibig sabihin, ang cosine ng 0 ay yung 1. Kaya, yung table mo kanina, cosine 0 ay 1. Derivatives, baka may derivatives. Isa pang pagkuha ng reference angle. Pero, ano ba? Sige, magsagot tayo ng find
sine negative 210, cosine negative 210, and then tangent negative 210. Okay? O, matatouch din natin yung reference dito. So, paano isusulat ang negative 210? Dahil negative yan, clockwise ba tayo o counterclockwise na ikot mula dito? Laging dito ang simula ha. Clockwise or counterclockwise? Clockwise. May nagsabi logarithm. May logarithm na tayo sa YouTube natin. Na-discuss na natin yon. Kung logarithm ng functions yung tinutukoy ha, meron na tayo niyan. Yung mga nagpapaspas sa kanilang review, number 1, pwede nyo panoorin lahat ng TikTok videos natin na nasa isang playlist. Magkakasama yon. Pwede nyo tiyagain. May mga nag-message sa akin, tinapos na daw nilang i-series yon. Ang isang video naman nasa 3 to 5 minutes lang. So, kayang-kaya yung tapusin yun. Tinouch ko na doon halos lahat. Kung wala kayong enough time to watch yung replay sa YouTube. Pero kung gusto niyo pa rin makita yung live ng mga, yung replay ng ibang lives, nasa YouTube, nasa isang playlist din. So, ito ay, going back dito, tayo ay clockwise kasi negative. So, 90, 180, ilan dadagdag ko? 30, ito na yung pinaka-negative 210 degrees. Ano ang context ng reference angle? Ano yung pinakabuntot ng angle mo relative to the x-axis? Eh, di ba ito yon? So, ano bang sukat nito? Ano ba yung inad mo kanina sa 180 para maging 210? 30 degrees. So, ibig sabihin, ang reference angle natin is 30 degrees. Tandaan, ang reference angle ay laging relative to the x-axis. So, pwede ko na isulat ito as sine 30, cosine 30, tsaka tangent 30. Oh, ngayon, dahil may table na kayong ginawa kanina, ano ang sine 30 mula sa table natin? Ayun, 1/2. So, isusulat ko na dito, 1/2. Eh, pero dahil nasa quadrant 2 tayo, ang sign ba ay positive or negative? Ang sign ay positive. So, positive 1/2 na yan. Okay? Next, cosine 30. O, di balik ulit ako sa table. Cosine 30 is square root of 3 over 2. So, yun na. Pero, ginawa ko siyang negative kasi pag nasa quadrant 2, ang cosine value ay negative. Okay? And then, tangent 30. Ano ang tangent? Anong sabi natin sa tangent? Sir, sine over cosine. Eh, ano ba yung sine value natin kanina? Positive 1/2. Ang cosine ay negative square root of 3 over 2. So, actually, cancel nyo na lang itong 2 na to. Magkakaroon ka ng 1 over negative square root of 3. Tapos, pag ni-rationalize, ganun ulit sa kanina. Square root of 3, square root of 3. Itong negative na to, pwedeng itaas mo na lang yan. So, magkakaroon ako ng 1 times square root of 3, square root of 3, over, ano yung square root of 3 over 3? 3. So, tapos, negative. Okay? Sign sa quadrant 3 is negative, negative. Yes. Pero nasa quadrant 2 ito ha. Tandaan nyo ha, quadrant 2 itong sinasolve natin. Okay? Ngayon, sige, ano naman yung kadugtong nito? Eh, di ba, alam nyo, sige, mamaya mag-solve tayo ng konting SOHCAHTOA. Pero alam nyo naman na yung concept ng SOHCAHTOA, di ba? Tsaka CHO-SHA-CAO. So, ngayon, ang sign kasi, SOHCAHTOA, tan. Yung isa, CHO-SHA-CAO. Jump tayo dito. Bakit? Kasi, ang sign ay reciprocal lang ng cosecant. Okay? Ang cosine, ang kabaliktaran naman niya is yung secant. Others call it secant, yung iba secant. Bahala kayo. Depende sa school. Tapos ito naman, cotangent. So, anong pinapoint nito? Kanina nag-solve tayo ng sine negative 210. Ang sagot natin is 1/2. So, ibig sabihin, kapag tinanong ka, ano ang cosecant ng negative 210? Ano nang isasagot mo? Ano nang magiging sagot? Kung ang tanong sa'yo kanina, di ba, sine negative 210, ang sagot natin 1/2. Eh, ano nang magiging sagot kapag cosecant negative 210? Eh di, babaliktarin mo lang yung 1 over 2, which is positive 2. Okay? Nakukuha? So, nakita niyo yung progression ng discussion natin. Diba? Sinimulan natin sa unit circle. Tapos, meron tayong pantanda lang ng 30, 45, 60.
And then, you keep in mind ano yung counterclockwise, clockwise. Pagdating sa quadrant 1, 2, 3, 4, positive or negative ba si cosine or si sine? Tapos, nalaman nyo na ang tan ay sine over cosine. And then, ngayon naman, babaliktarin nyo lang lahat para malaman nyo ng sagutan ang cosecant, secant, tsaka cotangent. Screenshot daw. Alin ba? Ito ba? Okay? So, paano pag tinanong, what is secant or secant negative 210 degrees? So, i-reciprocal ko lang si negative square root of 3 over 2. Ano ba ang negative square root of 3 over 2 na naka-reciprocal? Magiging 2 over square root of 3. Pero, negative pa rin yan. So, i-rationalize ko lang ito. Posibleng hindi nyo ito makikita sa options. So, kailangan nating i-rationalize. Pag ni-rationalize mo yan, this is negative 2 square root of 3 over 3. So, this is the value of secant negative 210. Up, may table po in hand trick sa YouTube. How mag-rationalize? Kung ano yung denominator, i-times mo lang siya sa both numerator and denominator. Most of the time, i-rationalize yung mga square root lang. Pero, hindi ko na i-discuss paano kung cube root, fourth root. Wag na muna yun. Ito muna, basic lang. Okay? Paano pag cotangent? So, paano pag tinanong, what is cotangent of negative 210? Di reciprocal mo lang yung tangent 200. Tangent, itong tangent value natin, which is negative square root of 3 over 3. Pag na-reciprocal ko yun, anong reciprocal nito? 3 over square root of 3. Tapos negative, di ba? Tapos, i-rationalize ulit. I-times sa square root of 3, square root of 3. Anong sagot? Negative 3 square root of 3 all over 3. So, ito cancel. So, the answer is negative square root of 3. Okay? Ano yung last example? Ito. Okay? So, yan naman yun. Meron pa akong isang i-discuss. Oh, anong oras na? 9:30 na. So, isang oras na pala tayo sa mismong discussion. Okay? Sir, yung sine 30 degrees, 45 degrees na na ginawa natin ng simpleng table. Tapos yung iba sa inyo, merong hand trick, di ba? This is sine 30 1/2, square root of 2 over 2, square root of 3 over 2, this is square root of 2 over 2, this is square root of 3 over 2, this is 1/2. Simple way lang yan para tandaan. Tsaka yung hand trick nyo nga. Pero saan ba nanggaling yan? Nanggaling yan sa concept ng special triangles. Actually, itong special triangles, pwede rin ito sa... Dapat natatouch din to sa GEOM, although hindi na natin siya diniscuss. Pero dito na natin siya i-touch. So, ang concept ng special triangle is ito. So, meron akong isang 30 degrees, meron akong 90 degrees, at meron akong 60 degrees. So, this is your 30, 60, 90 na triangle. Tapos, meron ka rin concept ng 45, 45, 90 na triangle. Sa 45, 45, 90, ito, tsaka ito, pantay to, di ba? So, kung ang sukat nitong dalawa is 1, ano ang value ng hypotenuse mo? Anong gagamitin mong concept doon? Pythagorean theorem, di ba? Sige nga, using Pythagorean theorem, ano ang hypotenuse ng isang 45, 45, 90? 2 ba? Yung iba, baka mali, yung iba sa inyo, mali ang paggamit ng Pythagorean. Ang Pythagorean theorem ay a squared plus b squared is equal to c squared. Tandaan nyo, naka-square yan, ha? Root of 2. Square root of 2. Okay? So, it is square root of 2. Okay? Next, fill upan lang natin. Dito sa 30, 60, 90, etong maikli na to, this is your 1. And then, etong hypotenuse is, tandaan nyo lang, ito nang tandaan nyo, sa 30, 60, 90, ito ay 1, ang hypotenuse is 2, tapos ang
angle dito, ang longest side, hindi siya longest side. Yung nakatayo, this is square root of 3. Okay? Ngayon, tingnan nyo tandaan nyo yung mga numbers na yan 1, 2, square root of 3. So, pag ginamit ko na ang concept ng SOHCAHTOA, punta ako sa sine 30 degrees. Pag pumunta ako sa sine 30 degrees, anong sabi ng sine? Opposite. So, tingin ka, nasa 30 degrees. Diba ito? Mula dito sa angle na to, ano ang opposite niya na angle? Opposite side pala. Ang opposite side niya is 1. Over hypotenuse. Ano ang hypotenuse? 2. Ayun. Kaya ang sine 30 ay naging 1/2. Yan yung dahilan kaya ito 1/2. Dito siya nanggaling. Sine 60 degrees. Hindi. Mag-cosine muna ako. Cosine 30 degrees. Ano ang cosine? Adjacent over hypotenuse. Tingin sa 30. Ano ang adjacent sa kanya na side? Yung square root of 3. Over hypotenuse. Ano yung hypotenuse? 2. Ayun. Kaya siya square root of 3 over 2. Tangent 30. Ano ang tangent 30? OA. TOA. Tingin ulit sa 30 degrees. Ano ang opposite niya? 1. Ano ang adjacent sa kanya? Square root of 3. Ano ang 1 over square root of 3 kapag ni-rationalize? Dito times ko sa square root of 3 over square root of 3. Magiging square root of 3 over 3. Ito yun. Okay, wala siya dito, pero yan yung value ng tangent. Sine over cosine. Okay? Naintindihan nyo? Saan nakuha ang yung mga 1/2 na yan, square root of 3 over 2? Diba? So, kapag alam nyo yung mga ganyang concept, actually, marami kayong ways para malaman yung sagot. So, ayun. Kaya, better na diniscuss ko din to. Kasi ako, sa totoo lang, bago ko ma-familiarize yung mga ganong, okay, ganito siya gagawin. Nanggaling lang naman siya sa ganitong fundamentals. And then next, ituloy na lang din natin, 45, 45, 90. Pag kinuha ko ang sine 45, anong ibig sabihin ng sine? Opposite over hypotenuse. Tingin ako saan yung 45 degrees? Ito yon, pareho silang 45. So, kahit saan ako pwedeng tumingin. Halimbawa dito. Anong opposite? 1. Over, anong hypotenuse? Ayun, square root of 2. Itong 1 over square root of 2, i-rationalize mo lang. Multiply numerator, denominator to square root of 2. This will give you 1 times square root of 2 is square root of 2 over square root of 2 times square root of 2 is 2. Ito yung square root of 2 over 2. Dito siya nanggaling. Ayun. Okay? And then, for the concept of tangent, 45, ano ang tangent? OA. Opposite over adjacent. So, anong opposite ng 45? 1. Anong adjacent sa kanya? 1. Kaya ang tangent 45 ay 1. Anong below example? Ito ba? OA. Natatawan yung OA. Tapos ngayon, ganun lang din. Kapag tinanong yung kabaliktaran, Chosyakaw, di baliktarin nyo lang din lahat. Di ba? Sir, paano po yung 210 na sine? Nasagutan na natin yun kanina. Sige nga, sine 210. Anong unang step? I-drawing. Positive. So, ang movement ko is counterclockwise. So, 90 plus 90, 180. So, ilan to? Yan. Dito papatak ang 210 degrees. Tama? Anong sukat nito? Diba ito ay 30. Again, ang reference angle ay yung nakakabit sa x-axis. So, ito yung kukunin ko. So, 30 degrees. So, ang ibig sabihin, ang sine 210 ay katumbas lang ng sine 30. Ano ba ang sine 30? 1/2. Okay. Pero hindi pa matatapos dyan. Nasa ang quadrant ka? Quadrant 3 na parehong negative ang x-coordinate at y-coordinate. So, dapat itong 1/2 gagawin kong negative 1/2. Okay? Sir, magpanggap kang ako. Sir, pwede ba daanin sa intelligent guess? Okay. Gets to, gets. So, ngayon, maghanap nga tayo ng may problem na gagamitan ng trigo identity.
Teka, hanap tayo ng may problem na may trigo identity. Teka. So, teka, may naintindihan ba kayo so far dun sa 1 hour na diniscuss natin? Oh, buong trigo nyo na yun, ha? I mean, halos. Tingin ko, hindi nyo naman kailangan ng ng lahat ng trigo identities sa uluhin. Mga basic lang tandaan nyo. Kasi yung mga trigo identities na yan, may pinanggalingan lang din naman yan. Add to photos. Tapos, ito pa. Add to photos. Yan. Tapos, teka, nakuha ko ng example na pwede nating sagutan. Ayos patungan ng phone ito. Pasensya na. Okay, bigyan tayo ng example na ganito. Trigo identities. Okay, Sir, popost ba sa YouTube? Yes, lagay natin yan. Situational problems sa physics, nakakaba daw. Itong lagay natin ito, isa to. Okay. Alam nyo, dito muna tayo sa simpleng trigo identities. Una, itong reciprocal identities, actually, hindi nyo na kailangan sa uluhin. Bakit? Diniscuss na natin yan kanina. Diba, sinabi ko sa inyo kanina na yung mga sign, yung SOHCAHTOA, kabaliktaran niya, CHOSHCAHTOA. Iyan lang din naman yun eh. Diba? Kaya kanina, halimbawa, nung nakuha natin ang sine 30 degrees, ito ay katumbas lang. Ang sine ay, anong reciprocal ng sine? Anong reciprocal ng sine? Diba ang reciprocal ng sine ay cosecant? Cosecant, ha? So, di ba ang sine 30, 1/2? So, ibig sabihin, ang cosecant ay 2/1. So, actually, kahit hindi nyo alam itong sa uluhin, basta alam nyo na ang concept ng sine, kabaliktaran niya cosecant, ang cosine, kabaliktaran niya secant, ang tan, kabaliktaran niya cotan, alam nyo ng sagutan. Ganun lang siya kasimple. And, paano nyo sasauluhin yun? Yun lang, yung SOHCAHTOA, CHOSHCAHTOA. Di ba? Mga formulas i-memorize sa science, siguro ano lang naman yan eh. Hindi. Science, mas dimensional analysis na yan. Okay? Siguro kung meron kayong itong cofunction, tingin ko hindi na. Okay, itong quotient, ito na rin yun, yung kanina, di ba? So, tanggal na yan sa alalahanin. Itong mga to, actually, kahit hindi nyo na sa uluhin, kasi masasagutan nyo na yung problem gamit yung discuss natin kanina. Sinasabi lang kasi dyan, kung tignan nyo, pinapakita lang kung paano kung positive or negative na mga angles. Okay? Ako, ang sasauluhin ko lang siguro mainly itong Pythagorean identities. Kung meron man. Sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. Okay? Ganun lang. Saan ba ito ginagamit? Saan ito ginagamit? Posibleng ganito lang kasimple yung tanong. Halimbawa, sinabi na ang sine squared theta, halimbawa, ang sinabi na ang sine theta mo is 1/2.
Okay? Ito basic example. If sin theta is 1/2, and then nasa quadrant, halimbawa sinabing nasa quadrant, ano ka? Nasa quadrant, nasa quadrant 2. Tinatanong, what is cosine theta? Parang ganyan lang. So, ang gagawin mo lang, substitute mo to. This is 1/2 na naka-square. Plus cosine squared theta. Nagmumukha lang siya mahirap kasi may theta na variable. Pero isipin nyo parang letters lang din yan. Is equal to 1. So this is cosine squared theta is equal to 1. Tapos itong 1/2 na naka-square. Ano yan? 1/4 lang yan, di ba? Ililipat ko dito. So meron akong minus 1/4. Anong sagot nito? Over 4. So 4 minus 1. Which is 3/4. Tama? Ito ang value ng cosine squared theta. Paano ko makukuha ang cosine theta? I-imagine mo itong cosine squared theta as isang entity or isang variable na naka-square. So parang x squared lang naman yan, di ba? So para ka lang nag-solve ng x squared is equal to 3/4. Paano mo solve yan? Di square root mo to. Parang ganun lang din siya. So ito, square root ko to. Ano mangyayari? Square root of 3 over square root of 4. Which is square root of 3 over 2. Tapos, sinabi nasa quadrant 2. Sa quadrant 2, anong symbols natin dito? Negative, positive. Ang cosine dapat negative, ang sine positive. So ngayon, ang kukunin kong sagot dito is dapat i-negate ko lang ito. Nakuha nyo yung flow? Kung meron kayong sasauluin na identity, itong sine squared theta plus cosine squared theta equals 1, okay na yan. Okay na yan. Okay? So, buksan natin yung ito. Baka merong sample problem dito. Wala akong mahanap pa. Okay. Sige, example pa. Halimbawa meron kang cosine. Okay. If cosine, let's say, cosine theta is equal to square root of 2 over 2 at quadrant 4, find sine theta. Actually, pag ganyan nga, ang dali na lang din to eh. Ano lang bang magbibigay ng cosine na, anong angle ang merong cosine na square root of 2 over 2? Alam niyo yung 45 degrees yun. Diba? Base dun sa table kanina. So actually, kaya mo nang ma-decipher to na, square root of 2 over 2 lang din yan. Kasi, ang goal mo naman is alamin kung anong angle actually to eh. Eto, alam mo na ang cosine 45 is square root of 2 over 2. So, ibig sabihin, ang hinahanap dito, sine 45 lang din, which is square root of 2 over 2. Tapos, sinabi, nasa quadrant 4. Ang quadrant 4 is positive, negative dito. So, ano ba ang cosine? Dapat positive. Ayun, kaya to positive. And then, ang sine is negative. So, ang gagawin ko, i-negate ko lang dito. Ganun siya. Okay. Ang ibigay ko sa inyo is, siguro itong, may identity ng, ito, last one siguro. Itong merong alpha, beta. Alpha, beta na, bakit hindi siya na-paste? Ito. Yan. Ito pala. Okay. Ito. Anong sinasabi nito? Ganito, okay, paano ginagamit ito? Huwag kayong kabahan. Sa uloy natin yan mamaya. So, halimbawa, meron kayong sine. Ito na. Sir, paano kung yung mga hindi saktong angles na? Halimbawa, nakakita kayo ng pinagsosolve kayo ng, maano kaya, pakinggan nyo tong part na to. Paano pag pinagsolve na kayo ng sine 135 degrees?
tatandaan nyo, kapag exam yan at walang calculator, malamang sa malamang, pinaglalaroan lang nila yung 0, 90, 180, 270, 30, 45, 60. Diba ito yung mga common na angles na inaral natin kanina? Ang gamit kasi nitong itong mga equations na to ay para makapag-solve ka ng mga hindi sakto, wala dito, pero madederive mo mula dito. So, pag tingin ka sa number na to, paano ka magkakaroon ng 135 degrees? Pwede mong gawing, mag-isip kayo ng dalawang number na pag pinag-plus ay 135 mula dito sa set of numbers ng mga sakto na alam natin. Dalawang numbers. Sige, pwede kayo mamili either plus or minus. Sige. O, di ba marami kayong combination na naiisip? So, ito pwede kong isulat as sin 90 plus 45. Okay? So, try muna natin yan. Mamaya pwede rin tong katumbas ng, sino yung nagsagot kanina ng minus? May naglagay ng minus ako nakita eh. Ano yung nilagay niya? 180... Anong 180 yun? 180... Okay. Ito na lang gamitin natin. Mas simple. Sige. 90 plus 45. Tama. Ngayon, ang gagawin ko lang dyan, taga, nasan yung ano ko? Ito, yan, palitan natin kulay. Ito yung pinaka-alpha. Ito yung pinaka-alpha. Ito yung pinaka-beta. Taga lang. Biglang nag-play yung TV. Okay, so ito yung pinaka-alpha, ito yung pinaka-beta. Actually, pwede nyo isipin as XY na lang din yan, di ba? So, ang sabi sa formula, tingin kayo dito. So, ito yung titignan nyo. Ang sabi, sin A cos B. So, ang gagawin ko dyan, sin 90 cos 45. Nasundan yon? Plus, sabi, cos A sin B. So, cos A, or yung alpha, cos 90, sin B, 45. Okay? Tapos, di ba kanina nagsosolve na tayo ng mga sin, cos ng mga ganyan? Ano ang sin 90? Oh. So, kung nasa exam kayo at nahihirapan, ang gagawin ko lang dyan, sa akin, gagawa ko ng unit circle. 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1. Ano ang 90? Ayun. Cos sin. Anong cos? Yung 0. Ang sin, yung y coordinate. So, ang sin 90 ay 1. Diba? Nagbibinatawa. Tapos, ang cos 45, anong cos 45? Galing dun sa table natin. Square root of 2 over 2. Cos 90. O, dito sa unit circle natin, alin ang cos 90 dyan? 0. Okay? Ano ang sin 45? Square root of 2 over 2. So, ano ang 1 times square root of 2 over 2? Square root of 2 over 2 plus, ito, 0. So, the final answer, what is sin 135? Square root of 2 over 2. Ngayon, i-double check lang natin. Ang 135, nasa ang quadrant yan? Nasa quadrant 2. Tama? 90 plus 45 nga kasi. Dito sa quadrant 2, ano ba ang sign value? Positive, negative? Di ba positive? So, tama na positive. So, this is the final answer. Nakuha nyo kung paano ginamit? So, ang magiging problema mo lang dito is kapag hindi mo sa ulo yung formula na ito. Pero, ganun mo lang siya ginawa. Nagsasubstitute lang kayo. Inisipan mo ng dalawang numbers ng lalabas na sagot is 135. Nagets ba? Di ba sobrang ikli lang? May isa pang nagsabi kanina. Ano yun? 180 minus 45. Sige, itry natin yung 180 minus 45. Ipakita natin may nag-screenshot ba? O yan. Tingnan nyo, sobrang ikli ng solution yan pagdating sa UPCAT. Di ba? Meron akong tip sa inyo para sa uluhin yan. So, di ba nagkanta tayo ng quadratic formula?
So, tignan nyo muna yung yung pattern. Yung mga plus, plus lang din. Yung minus sa sign, naka-minus. Pagdating sa cosine, tignan nyo sa cosine. Ay, mapindot. Pagdating sa cosine, ito plus, pero yung nasa loob, minus. Okay? Yes, kailangan i-memorize yung formula. Yung cosine, minus, tapos plus. Tapos dito sa tan, ito lang siguro yung medyo komplikadong sa uluhin, pero actually kaya naman. Tignan nyo, yung numerator, pinag-plus, and then yung denominator, 1 minus tan A tan B. Okay, ang tatandaan nyo ng nakanta dito is trigo identities ang tawag dito. So i-rewrite ko dito. Teka, rewrite natin. Tignan nyo. Ang sin A, gagawin ko na lang ganito para simple. Ang sin A plus BI, ito lang tatandaan nyo So, di ba siguro familiar kayo sa mga kasal. Ang kakantahin natin yung kantang pangkasal. So, pag sin, babasahin natin as sin. So, sin, cosine. O, yan. O, yan na siya. So, pag binasa mo yung formula, sin, cosine, di ba? Tapos, yung sa cos naman, sin, sin. Okay? Tapos, yung dadulo, tan. So, meron sin, cosine, sin, sin, tan. So, yung sin A plus B, ito na yun. Sin, cosine, tapos plus, di ba? E di kung minus, di, kopyahin ko lang ulit. Sin, cosine. AB, tapos minus. Okay? Tapos, pag naman cos, ano yung formula natin? Isang cos A plus B, isang cos A minus B. Pero anong ginanta natin? Cos, sin. So, pero, tandaan nyo, opposite. So, kung plus to dito sa kaliwa, ito magiging minus. So, cos. So, cos A, cos B. So, meron akong cos A, cos B, tapos sin. So, AB ulit. Okay? Cos, sin. Tapos, ito naman, ganun ulit. Cos, sin. Tapos, AB. Tapos, baliktad kapag sign, di ba? Minus, ito plus. Tapos, tan. So, tan A plus B, ang mangyayari ay, kopyahin nyo lang muna. Kopya. Hindi. Ayan, tama. Kopya. Tan A plus tan B. Tapos yung babae nasa merong 1 minus something. 1 minus pinag-times. Yan lang. So, medyo komplikado lang yung sa tan. Pero, kaya na. Di ba? Kasi kapag tinignan nyo, mukha lang kayo malilito sa sin tsaka cos. O, ito again, tan A, minus to So, ima-minus ko din to. Tan B, over 1 plus. 1 plus tan A, tan B. Tingnan nyo, may pattern naman siya eh. Yung mga symbols na babaliktad. Minus, then plus. Ito, plus, minus. Dito sa A, sa cos, binaliktad din yan. Pero sa sin, dito lang parehas. Diba? So, sin, cos. Okay? So, ready? Sin, cosine. Tapos, cos, sin. Tapos, tan. Ang ganda lang. Okay? So, ngayon, diba, sinagutan natin kanina yung sin 135. Ang lumabas na sagot, square root of 2 over 2. So, ang gagawin ko naman ngayon, gamitin natin yung sinabi nyo kanina. Ano yung sabi nyo? 180. Hindi. Sige, gamitin pa rin natin yung 9045. Hindi. Ano ba pinapahanap? Sin pa lang yung pinapahanap. Sige. So, gamitin natin yung 180 minus 45. So, sin 135 degrees. Sir, ang naisip ko, i-minus. So, actually, kung ayaw nyo sa uluhin lahat, sa uluhin nyo lang at least yung isa. Sin, cos, cosine. Di ba? So, pwede ko itong isulat as sin 180 degrees minus, ano yung sabi nyo? 45 degrees. Okay? Okay, so pag nire-write ko to, ito yung A, ito yung B. Kakanta kayo ulit. Sin, cos, cosine. So, sin,
cosine. So, this is minus. Diba? Yung minus is kopya lang. Tapos, AB ang mga kadugtong. So, sine 180, cos 45, tapos cos 180, sine 45. Tama? Para kayong nasa choir. Pwede ba kantahin pag nasa exam? Pwede naman, pero may hina lang. Okay. So, ngayon, ano nang next dito? O di, isolve na ulit natin. Ano ang sine 180? Sabi ko, gagawa ko ng unit circle. 1, 0, 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1. So, nandito ang 180. Tama? Ano ang cosine 180? Cosine, so 0. So, kung 0 to, alam kong itong buong to, 0 na to. Tama? Next, dito na lang ako, idudugtong ko na. Negative cos 180. Ano ang cos 180? Tandaan nyo, may negative pa dito so huwag nyo kakalimutan yun. So, negative 1 times sine 45. Square root of 2 over 2. Ano ang negative times negative 1? Positive 1 times square root of 2 over 2? Positive square root of 2 over 2. So, kahit anong gawin nyo, lalabas ng sagot pareho. Ayun pareho yung sagot na lumabas. Square root of 2 over 2. Kahit na iba yung dinaanan natin. Paano naging 0 yung sine 180? Nasa ng 180 degrees, di ba nandito? Ito. Anong coordinates dito? Negative 1, 0. Anong nire-represent ng x coordinate? Cosine. Ang y coordinate ay sine. Paano naging positive? Di ba minus to? Huwag nyo tatanggalin yung minus. Tapos ang cosine 180 is negative 1. Di ba? Base din sa unit circle natin. Okay? Ganun lang. So actually, yun lang yung gusto ko ituro. Paano nyo gagamitin itong sin, cos, cosine din pagdating dito. So, halimbawa, binigyan kayo, ano pang pwedeng, sige, magsagot pa tayo ng isa. Halimbawa, pinahanap sa inyo, cosine, isip tayo, 30 plus, cosine 75 degrees. Ayan, di ba? Yan yung mga angle na iniisip nyo na parang, masasagutan ko ba yan? Hindi naman siya sakto. O ano ang cosine 75? Pwede nyo bang itry? Kayo nga, try nyo sa papel. Sagutan nyo ngayon. Anong pwede natin gawin sa, 75? Piliin natin ay cosine 45 degrees plus 30. Okay? So, this is A, this is B. So, kung meron akong cosine 45 plus 30, anong kanta niyan? Cos, sin, sin. Cos, sin, sin. Tapos, AB, AB. So, 45, 30, 45, 30. Tapos, kapag cosine, babalik ta rin. Plus, naging minus. Okay? Ano ang cosine square root of cosine 45? Square root of 2 over 2. Anong cosine 30? Base dun sa table kung hindi sa ulo, isulat yung table. Ang cosine 30 ay square root of 3 over 2. Natatawa pa rin sa kanta. Minus, anong sine 45? Square root of 2 over 2. Anong sine 30? 1/2. Okay? Di ready to solve ka na. Square root of 2 times square root of 3 is square root of 6 over 4 minus square root of 2 over 4. Diba? Ano na lang yan? Radicals operations na lang yan. Paano ito isosolve? Di pagdugtungin mo na. Square root of 6 minus square root of 2 all over 4. Okay? So, ito na yung final answer. So, pag chinek nyo to sa calculator, yung value nito, dapat yun yung lalabas na sagot ng cosine 75 degrees. Sir, anong pinagkaiba sa paggamitan niyang may alpha, beta, at saka po yung nauna? Okay. Di ba kanina nag-discuss tayo ng etong mga common na angles. Okay, para sa akin pag sinabi kong common angles, yan yung mga 0, 91. Saan ba tayo nagsimula, di ba? Nagsimula tayo dun sa unit circle. Sa unit circle, nalaman natin yung 0, 90, 180, 270. Tama? Tapos, ano yung sumunod natin? Special triangles. Nalaman nyo yung 30, 60, 90. Nalaman nyo yung 45, 45, 90. Tapos, pagdating sa, ganito nyo siya pwedeng
kumbaga i-organize sa utak nyo. Tapos pagdating sa trigo identities, gamit yung sin, cos, cosine. Sin, cos, cosine, cos, cos, sin, etc. Diyan natin masosolve yung mga combination. Sabi mo ng combination. Paano combination, sir? Halimbawa, may pinasagot sa'yo. What is sine 250 degrees? Masosolve mo ba basta-basta yung 250? Iisipin mo, ang 250 pala ay... wala palang saktong 250. Okay, wag yan. May decimal lang. Sa ugat, di naman mapapaganon. Halimbawa, sabi, what is sine 300 degrees? Itong 300, kaya ka bang makahanap ng pair dito na magiging 300? Meron. 270 plus 30. Tsaka mo nagagamitin yung identities. Okay? So, actually ito, konting practice lang to. Kung may time pa kayo, practice lang kayo ng practice ng identities. Pero, kung tignan nyo, yung solution, very short lang siya. Diba? Sobrang dali lang niya. So, may tatawid nyo ng exam. Basta sa ulo nyo lang yung sin, cos, cosine, cos, cosine, sin, tan, tan, tanan. Anong topic to? Trigo. Okay? So, actually yun lang for trigo na discussion. Tingin ko sufficient naman na yun. Ayan na ba lahat ng trigo? Yes, halos lahat. Halos ito na lahat ng trigo. Sige, screenshot yung examples kasi wala akong PDF na to dahil ako lang naman gumawa ng example. Pero manood kayo ng video sa TikTok na playlist. May mga sinagutan akong ganyan. Ito, screenshot. 1, 2, 3. Ito, screenshot. 1, 2, 3. Smile. Ito rin. Formula. 1, 2, 3. Next. Ito. 1, 2, 3. Okay, ito. Sige nga, yung may calculus sa inyo, check nyo nga kung lumabas yung square root of 6 minus square root of 2 over 4. Yung value niyan. So, dapat tatama yan.